So ayan, magandang gabi po sa lahat. This is live po on Facebook and on TikTok and on YouTube. So magandang umaga po sa inyong lahat. Hi kay Benedict Corpus, Brisa Ramos, Ian, Rosemary, Berto, Primicia, Sweeney, Raylex, Noel, Sani, or Santin, Roseles, Dad, Ederlinda, Evelyn, Stephanie, Noel, Bernabe, mga nanonood po sa aming Luminous group sa Facebook. You have to give permission po to StreamYard para makita yung names ninyo, no? Otherwise, I'll be calling you by the term Facebook user. Hi KG, Edmond, Berto, Glenn, Jessica, Danilo, Justin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, I know, I apologize for those who are here sa Pilipinas. Medyo late po tayo nag-uumpisa. Gayon pa man, I had to look up certain things. Actually, nag-start ito. I was studying, inaral ko po kasi earlier on, kasi ang daming nagsasabi, the Supreme Court already ruled that the ICC can be allowed to investigate here. No, sabi ko, so I looked up the opinions nitong si Attorney Harry Roque and of course the discourse that SAS had done. Now, para dun sa mga nagsasabi, hindi naman lawyer si SAS and all that, alam naman niya rin paano magbasa ng kaso because kailangan pa rin pong magbasa ng local or what we call the municipal law, the local laws, para rin maintindihan kung paano ginagawa ito. So, I checked the case of Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Actually, tatlong kaso po ito. Tatlong petitioners ang nagdala ng issue ng ICC dito sa Korte Suprema. Pero, ang issue pala doon is simple. Well, marami, of course, merong things like standing to sue, whether may jurisdiction ng court, etc. Pero the main issue here was whether or not valid yung pag-withdraw ni Pangulong Duterte sa Pilipinas from the Rome Statute. Okay, so yun ang dinidecide ng hukuman. And in making that decision, kailangan rin syempreng daanan yung things like may standing to sue ba yung mga petitioners? Maaari ba silang excuse me, medyo madilim. Yan. Is it, well, first of all, so, hindi ito issue tungkol sa pagpapapasok ng mga investigators dito sa Pilipinas or whether or not the Rome Statute is still valid dito sa Pilipinas. The issue was kung tama ba yung pag-withdraw ni Pangulong Duterte or is it legit? And the court ruled in his favor. Sinabi ng hukuman dito na normally yan, kapag yung, kapag yung ratification ng Senado ay tungkol mismo doon sa, kung sila po ang nag-initiate ng pagpasok natin into the Rome Statute at yung executive agreement o yung pagpirma ni Pangulong Duterte doon sa or pag-enter ng Pilipinas doon sa Rome Statute ay tungo doon sa direktiba ng Senado, then kailangan i-ratify ng Senado yung pag-aalis natin sa Rome Statute or sa ICC. But in this case, hindi. Basta the court ruled the court ruled very clearly saying that tama yung pag-withdraw natin or valid exercise ng Pangulo as the architect of foreign policy yung pag-alis natin sa ICC. Now, if there was dun sa sinasabi nilang allowed ang ICC investigators dito, that is not true. Unang-una, that was never an issue presented to the court. It was never decided on by the court. Kung mayroon mang nasabi in the course of the decision yung ating hukuman, ito ay tinatawag natin na obiter dictum. It was said just as an aside. Hindi siya and although bahagi siya ng desisyon ng Korte Suprema, it reflects only the opinion.
of the justices, sabi ni Attorney Harry Roque, that is not binding on the people. Alright? So, pagka mayroon po kayong nakikita ng mga komento na nagsasabing, ay, pinayagan na the Supreme Court already ruled, sabi ng Supreme Court, valid yung pag-imbestiga. Hindi po totoo yon. The court issued, speaking to the ponensya, who was Justice Leonen, sinabi lang yon, kumbaga as an aside, but the issue really was whether or not yung pag-withdraw natin ay tama. Okay? So if anybody says that the Supreme Court ruled this way, you have to ask them which part of the Supreme Court resolution said that. Now, nagtaka ako, bakit sinasabi ng mga tao ganito? Yung pala, it seems that nauna yung pag-interpret or pag-issue ng mga opinions ng ibang tao tungkol dun sa kaso, such as but not limited to opinions expressed by certain publications na hindi na natin babanggitin ang pangalan para hindi pa sumikat. Pero yun po yun, dun po nag-umpisa yun. But the court cannot clarify that decision by, kumbaga, ang sinasabi ng court is kung ano yung nasa decision yun. Okay, so I just wanted to clarify that kasi medyo masyadong marami na yung mga taong nagsasabi na hindi. The Supreme Court daw cleared the ICC investigation. No, that's not true. The decision was only on whether or not valid yung withdrawal natin doon. As to whether or not the investigators can come in order to clarify that, a petition must be filed for that purpose. So, hindi na magkokomento dun sa opinion ni FPRD tungkol dun sa sa lack of publication. I think kasi I disagree with that particular observation, although it's not invalid. I just disagree that would be the reason for invalidating it dito. Pero sabi ng Korte Suprema na kasi, at yun na po yung yun po yung binding sa atin, is that yung withdrawal is valid. Cannot be questioned, kumbaga. Can no longer be questioned. Okay, so nakarami po akong nakikita na hashtag no to charter change. So let's go to that topic now. So I was looking up yung yesterday pinag-usapan natin, or the other day pinag-usapan natin yung ongoing People's Initiative. Okay. So it's important na alam natin kung paano ito ginagawa. So ang People's Initiative po ay means of putting the power of the legislature, or the power to amend or propose laws directly in the hands of the people. Okay? So once we kumbaga, it was a way to break yung hold na very powerful kasi ang legislature natin. And sometimes, in some instances, mas powerful sila sa presidente. But I'm not talking about the actual laws that say that they're more powerful. But in practice, they seem to be so sometimes. So, yung legislative function lies usually only with the legislature, whether it is the national legislature o yung mga local. So, yung mga kagawad, yung mga gumagawa ng local na batas, yung mga ordinansa natin, yan ay power din to create laws and rules. So, meron sila, delegated din yan ng ating Kongreso. So itong People's Initiative ay mag-uumpisa through a petition. So yun na nga yung signature campaign na umiikot. At itong signature campaign po na ito ay required under the People's Initiative Law. Para mabago ang saligang batas, kailangan makakuha ng signatures of registered voters up to, kumbaga,
kung charter change, kung constitution pala ang babaguhin, kailangan 12% of the total registered voters ay makapirma at no less than 3% in each district o congressional or voting district. So, yes, Gilbert, sabi ni Gilbert, may nagpapaikot. Opo. Kahapon diniscuss namin. Ang proposal na nakasaad dito sa signature campaign ay sa pagbabago ng Article 17, Section 1 ng Saligang Batas. At ang article na yon ay tungkol dun sa kung paano aamyendahan ang Saligang Batas. So, may nakita kasi akong feedback din on this. Ang babaguhin, ang nakalagay kasi doon is the following are ways to amend the Constitution. And number 1 is to a vote of to propose amendments to the Constitution. And number 1 is 3/4 of the vote of all the members of Congress. Yun po yung nakalagay sa Section 1. So ang gusto nilang palitan ay baguhin yon, dagdagan yon na via a call of either the Senate President or the House Speaker. Meaning, pwedeng House Speaker lang, pwedeng Senate President lang ang manawagan para mag-propose ng pagbabago ng saligang batas at magkaroon ng Constituent Assembly. So what is a Constituent Assembly? Ang Constituent Assembly po ay ang pagpupulong ng Kongreso, not as Congress, but as the body to propose amendments to the Constitution. Okay. Benedict Corpus says, sana hindi daw yellow pad yung pinaiikot. Hindi po pinost namin kahapon yung signature campaign at ito po ay printed talaga na copy. Seryosong to. So, sabi ni Frank 25, bakit Chacha hindi federalismo? Magkaiba po kasi yun. Chacha is charter change. Federalism is something else. It will still require charter change. Federalism is a topic for charter change. So, dito ang dinidiscuss sa ang signature campaign, gusto nila pwedeng maging constituent assembly sa panawagan na either ng House Speaker o ng Senate President, kahit mag-isa lang. Normally, kailangan mag-concur yan kasi you have one legislature with 2 chambers. So parang binibigyan nila ng power either the Senate President or the House Speaker alone para para manawagan na i-constitute ang Kongreso into a Constituent Assembly. Okay. Pangalawa ay maaari na voting jointly. So gusto nila na ang hindi separating vote. Pag voting separately, yung Senado will vote, kailangan 2/3, yung Congress will vote, kailangan 2/3, at mag-concur yung dalawang kamara. Okay? Pero kung kunwari, voting jointly, Senate plus Congress voting as a whole. Therefore, sa mga instances na ganun, dahil mas marami ang kongresista at equal yung kanilang mga boto, then, syempre, ang masusunod, normally kung base dun sa majority, yung Kongreso ay usually ang mananaig. So what does this mean? In practical terms, magiging mas powerful ang House Speaker dito, ang Kongreso. Kasi pwede na nilang baliwalain yung opinion, kumbaga, ng mga senador dahil 24 lang sila as opposed to 316 dito sa 19th Congress. Okay? So may nagsabi, ay gusto ko yan para mas mabilis baguhin ang saligang batas. No, there's a reason kasi kung bakit hindi madali yan. Para hindi rin nakokontrol ng isang body lang o ng iilan na tao kung saan patungo ang ating bansa. Because what is a constitution? Again, the term constitute. This is the document where we constitute ourselves into a country, into a republic. Dito tayo ito po yung dokumento na nagpapatunay na tayo, hindi lang nagpapatunay, pero nagbibigay pagkakakilala sa ating soberanya,
sa ating pagiging isang bansa. So, hindi yan madali baguhin kasi ito yung pinakamahalaga. Ito yung embodiment ng ating mga values. Ito yung dito natin sinasabi, ito pinagpapahalagahan ko, itong mga prinsipyo at doktrina na ito. Kung kaya't lahat ng batas dito sa Pilipinas ay magmumula sa saligang batas o kailangan kumukuha ng buhay sa saligang batas. Dahil kung salungat ang mga batas o ordinansa o ang mga rules sa ating constitution, mapapawalang bisa po yung mga batas na yon. So, yun po yung So, magiging very, very powerful yung Congress in this case. Kasi, nakokontrol na nga nila yung boto. Kung meron kayong very, how do you call this? Magaling makisama na speaker, at sunod-sunuran ang mga kongresista sa kanya, dahil siguro may mga pangako or whatever, sa panawagan alone ng House Speaker at sa boto alone ng Kongreso, magpupulong yan. Kung walang pulong, hindi yan magiging mabisa. Kaya nilang i-overpower, madaliin at watwatin ang charter change. Now, kailangan isipin natin, bakit kailangan nila yung ganitong powers? At dinadaan pa nila sa People's Initiative. Okay? Ang People's Initiative kasi mas madali. Okay, pero one at a time lang ang pwede nilang pabago na na paamyenda sa saligang batas. So ay masyado kasing halata, di ba? So may mga gusto silang palitan dun sa economic provisions daw, kasi yun ang sabi ni Speaker. Papalitan daw yung economic provisions. Meron pa siyang isang buong motherhood statement pero hindi niya sinasabi kung ano doon sa economic provisions ang babaguhin. And as a matter of fact, parang hindi lang economic provisions ang sinasabi niya. Motherhood lang para daw sa ikabubuti ng taong bayan. Really? So, ang tingin ko medyo sus ito. Talagang medyo, how do you call this? Medyo, teka muna, gusto ninyong baguhin ng saligang batas pero hindi ninyo sinasabi sa amin exactly kung ano ang babaguhin ninyo. At not even kung ano yung puntirya, ano yung vision dito. Pwede niya kasing sabihin na with certain changes in the charter, this is what we hope to achieve. Hindi mo pwedeng sabihin na it's in the national interest, sa ikabubuti, for the progress of the country. Wala kang sinabi pag ganun. Kasi lahat naman ng ginagawa ninyo dapat bilang mga kawani ng gobyerno ay kailangan para sa ikabubuti ng bansa, sa ikakaangat ng bansa. 'Di ba? For the national interest, kasi kung labag yan sa national interest natin, walang bisa yun. So, again, they're being very, how do you call this? Very evasive and secretive about this charter change. Nakakaloka. So, tandaan kung mapasa itong People's Initiative na to, at it's not going to be easy, kasi kailangan 12% of total registered voters ang kailangan pumirma. Plus, kailangan minimum of 3% in each district, in each electoral district in the country. So, in each district, kailangan may at least 3% of registered voters ang pipirma. So all we have to do is say no to charter change. Huwag kayong pumirma doon sa sa petition. At pag later on pinublish yung petition na yan, hanapin niyo baka ginamit ang pangalan, So pag dapat kinukulit natin yan at binabantayan natin yung yung petition na yon. Kung hindi tayo kasama, kung maraming mga names dyan na dinagdag lang dahil di umano akala ay registered voter sila, bantayan po ninyo kasi itong petition should reflect the signatures of people as divided per district. Okay. So ito, sabi ni Roger, I'm for charter change pero through constitutional convention. Alam mo, pareho tayo. Huwag na itong People's Initiative na to. It is too open to doubt, yes.
And yun, parang hindi nga masyado pang clear kasi dun sa mga wala ngang reports ang mainstream. Nakakita lang kami ng kopya ng signature sheet kung kaya't nalaman natin tungkol dito. So hindi pa masyadong clear sino ba itong grupo na ito na nag-i-initiate na to. Now, on its face it's legal kasi pwede naman any group can propose at trabahuhin. Sige, in fact, kahit tayo, pwede tayo mag-people's initiative, gawa tayo ng batas. Halimbawa, gawa tayo ng batas na nire-require ang ating legislators na mag-liquidate in accordance with the same standards as the executive. Hala, tan-tan-tanan, di ba? Pwedeng ganon. We can do that, actually. So, yung kanilang concurrent resolution number 10, maaaring pawalang bisa natin by proposing a law, and that if that law gets passed, dahil majority lang yung kailangan na vote for that. So if by a majority pumayag ang taong bayan, yan yung mas magandang gamit ng People's Initiative, di ba? Sa totoo lang, it's very expensive. Kasi kailangan mo ng mga tao na pupunta sa mga barangay, magpapapirma, ikakampanya yan. That is supposed to be campaigned for. So, nagtataka ako bakit itong People's Initiative na inumpisahan ay tila tahimik na tahimik. Dapat kinakampanya yan, ayaw nyo ba ng ganito, etc. Pero tapos, yung pinapropose nila, hindi ganun kadali maintindihan. And it doesn't benefit people directly. It only benefits and gives so much more power to Congress. Kaya naiisip na ina-anticipate ko na pati ang Senado ay tututol dito sa charter change na ito to People's Initiative kasi dinidiminish yung kanilang powers. Diba? Ito sabi ni Sherwin, pang-ayuda pala may pa-attendance pero gagawin nilang attendance sheet na yun pang People's Initiative. Nakakaloka. Bakit yung mga tanong dito sa TikTok hindi related dito sa issue natin? Nagtataka lang ako. Pero sabi ni Ma'am Erlinda, I don't trust the crocs. Always a croc. Ito, sabi ni Arman, the problem here is ang mga nasa Kongreso are only looking out for their own interests. So, sabi ni Pinocchio, I like this live simulcast between TikTok and YouTube. Okay. So, yung mga, napansin ko na, yung mga trolls pala ang nagpapasok dun sa ating, sa comments feed na nagko-komento na hindi related dun sa sa issue. Ito, sabi ni Roger, after People's Initiative, anong mangyayari? Okay. So wait there are two ways. Yung People's Initiative, dalawa po yung paraan na yan. There is an indirect initiative and then there's the direct initiative. Itong diniscuss natin ay yung direct initiative. So, gagawa yan ng petition after the signatures ay nalagap, gagawa ng petition at isusumite lahat ng mga requirements dito sa sa COMELEC at i-register yan. Hindi na po yan dadaan sa Kongreso and there will be no CONAS or CONCON pagka People's Initiative. So, kailangan lang magre-referendum. Pag sinabi ng COMELEC, kumpleto yung petition ninyo, hindi ito pumapasok dun sa exceptions, na-verify na yung signatures at talagang ito ay nagmamatch dun sa mga registered voters, mag-uumpisa na yung plebisito. Isa-set yung plebiscite no less than 30 days after i-clear yan ng COMELEC. So ito papasok uli yung tanong at actually si Boss John at kanina sa Karambola ang nagsabi na bakit walang campaign? Kasi since 30 days lang from the time that the COMELEC approves it na magpe-plebisito, dapat ginagamit itong signature campaign period nila which can extend to any number of years para i-promote at dumami yung mga boboto in favor of this initiative. Ang tanong, bakit tumataginting ang katahimikan dito sa
sa sa kanilang kampanya. And it's not even a campaign. There's no advertisings, there's no conference, walang nagpapadala ng mga press releases and so on. Ang weird. Gusto natin ba, at least gusto din itong grupo na ito na mag-propose ng pagbabago sa salaligang batas na ipipresenta sa taong bayan para sa boto nila, pero tumataginting ang katahimikan tungkol dito. Ano yan? What do they have? Talaga magsususpecha tayo, iisipin natin na wait a minute, bakit parang sikreto? Samantalang ito yung type na sa pula sa puti, di ba? Yung tayo, Pilipino, we always look at elections like parang intramurals yan Oh, I am team so and so. I'm team Violet. Yung isa, team, ano ba yan? Wala akong naisip. Team Brown. Yan, Team Brown versus Team Violet. Ako si Team Violet. Ganyan. Parating yun, ha? Di ba tayo, yun yung national, parang kung sa US may Super Bowl, tayo may election So doon tayo yung talagang, I'm on this team, for the team spirit, may animo-animo pa tayo na nalalaman tungkol dyan. Pero dito, kakaloka, bakit ang tahimik? Ayaw nyo malaman ng mga tao, baka paggising natin, biglang nagbago na yung saligang batas, di man lang natin na malayan. Sabi ni Nicholas, ang tahimik. Oo nga Sabi ni Paula, hindi po pwedeng malaman kung sino nag-propose yan, like COMELEC has to release that. Yes. After that, kasi mag-file sila ng petition sa COMELEC. So, naman yan ng COMELEC. Ilalabas yan ng COMELEC. So, parang ito sabi ni Grim Reaper, yung pinapasahad mo sila ng tax money tapos may secret chacha sila naganap. Yun na nga, di ba? Bakit? Parang, natulog lang tayo, biglang nagbago yung saligang batas, di ba? Does this sound familiar? Parang, hindi yata ako makapaniwala na na parang ganyang katahimik, wala man lang campaign, walang ads, walang sign up for for this, let's amend this para mas mabilis yung whatever. Hindi nila sinasabi sa atin ano ba ang benepisyo dito? Ano ba ang ano ba yung bakit ninyo gusto baguhin dito? At hindi, and take note hindi ganun di ba kahapon nung ini-explain ko kung ano yung epekto nitong pagbago ng Section 1 Article 17 ng Saligang Batas nung sinasabi nila na ganun. Hindi madali i-explain yan. I-explain pa natin kung bakit may debate between voting jointly and voting separately. Kailangan pa natin i-explain kung ano ang epekto na either lang, yung or talaga mahalaga dun sa batas Kasi pag and, kung upon the call of the Senate President and the Speaker of the House. So kailangan mag-agree sila, sang-ayon sila. Pero dito, either yung Senate President o yung House Speaker alone ay maaaring manawagan. So isipin mo mananawagan sila, isa lang, kahit hindi mag-agree ang Senado, pwede niyong ituloy yung yung Constituent Assembly. Kahit sabihin ng Senado, ay ayaw namin, ay didiretso pa rin. Ganun. Nakakaloka. So, yung second type of people's initiative ay yung indirect. Ito naman ay kahit anong grupo, let's say an organization, an association, di kailangan ng numbers yan. Magpulong-pulong at mag-draft ng legislation at isumiti ito sa Kongreso. At susundin pa rin yung normal route ng paggagawa ng batas. So, indirect, pero kinikilala ng batas yan na maaaring mag-propose tayo ng legislation at isumiti ito sa Kongreso. Ito. Ano to? Hindi ko yata po yun nakita. Wala po. May sinasabi kasi itong si
Marvin, na may si BBM, ang sabi niya, pakukulong muna niya si Tatay D at saka siya bababa sa pagka-presidente. Nanood na ba? Hindi ko po yun napanood. Paki-clarify po kung sino talaga yung nagsalita dyan. Sabi ni Berto, I have a gut feeling kaya tahimik sila about that signature campaign dahil kunwari lang yan may signature campaign pero may nakahandang signed document, ganyan sila mandaya. Sabi ni, oh, shut up. Ang cute na name mo. Bakit parang they don't mind that netizens are onto them? Parang ang shameless ng admin na ito. Alam mo, I think you just hit the nail on the head. But we have to be specific. Sino ba talaga dito ang shameless? Huwag naman natin idama yung mga walang kasalanan. Sabi ni Naid, how about yung kalahating trilyon na dinagdag ng Kongreso sa budget, ma'am? Anong comment niyo dito? Alam niyo, ma'am Naid, actually, kinumentahan na natin yan. Pero sige, mamaya po, paalala niyo lang po ha, kasi out of topic siya eh. Pero di-discuss natin, don't worry. So sabi ni Spiral Staircase, ano po masasabi mo sa pag-action na nalalapit ng ICC? Sinabi ko na nga kinlarify ko dito na wala pong sinasabi ang Korte Suprema whether or not legal yan. Ang sinabi ng Korte Suprema ay valid yung pag-withdraw natin sa Rome Statute. Sabi ni PBNZ 350, shameless is the perfect description. Itong mga ganitong comments, actually, hindi ako, without being personal, hindi ako naman dito. Is it possible that PRD is planning a coup through military? Pwede ba yun? So, alam nyo, sir, what do you mean exactly that it's possible? In the realm of possibility, anything is possible. But if you're talking about probabilities, ang tingin ko dyan, not probable. Remember that this guy is a lawyer and he understands the limits of the law. So he knows that a conspiracy to commit a coup d'etat is a crime. So masyado siyang careful about things like that. No, I don't think so. He has never mentioned something like that. But there is nothing wrong sa pagpupulong with certain citizens, especially retired military officers. Wala pong illegal tungkol dyan. Diba? So, you have to be more specific talaga dun sa mga ganitong klase. So, yung mga kasi meron ngang nagpakalat na supposedly ang ating dating Pangulo ay nagplano daw ng some kind of takeover. Hindi po totoo yan. At least not based on what the evidence is here in this case. Supposedly, may mga pumunta sa kanya ng mga either officers, active service, or retired. Hindi ako sure. Ang alam ko, base dun sa sarili kong bubuit, ay mga retirado yung mga doon with possibly 1 or 2 na nasa active service pa. Hindi ko kilala kung sino yung mga nasa active service kasi, medyo delikado po kung sakasakaling totoo yun. Ngayon, they talk to him about the current political situation. Hindi po yan plot o plano. Kumbaga, they were sounding each other out. Ngayon, merong mga disappointed kasi hindi naman ito talaga plotting session. May nagsumbong kay PBBM at it allegedly, based on Harry Roque's account, ito ang nag-cause ng chain reaction na kaya daw di umano ay pinapasok ang mga investigador ng ICC dito. May detalye pa nga dyan na isang dating coup plotter ang nag-escort sa kanila, at sumasama sa kanila o parang nagko-coordinate with the investigators dito. Nakakaloka. Sabi ni 168, I smell something dito sa People's Initiative. Baka isisingit ito dun sa pamimigay ng 500 billion. Well, posible. Although hindi naman solid na 500 billion kaagad ang ilalabas dyan. No? Kailangan merong dahilan. Gagawa pa naman sila ng dahilan.
Ito, sabi ni Pinocchio, FPRD will never organize a coup. He will leave it to the military and to the people. Totoo yan. Bakit siya ang magli-lead? Diba? Kailangan, if there is any movement of people, yung mga tao ang mag-initiate niyan. So, alam niyo, magaling si FPRD eh. Alam niya that the simplest way to get things done is for people to want it. The people to want it. That's how the democracy works. Magaling siya sa ganyan eh. Sabi ni Chester, siguro may dahilan po talaga ang isang vlogger na dating supporter ni BBM na tawaging ahas at kuting admin ng gobyernong ito. Meron naman, sinasabi naman niya. In-explain nga nila, 'di ba, nagkaroon sila ng live, magkakasama sila ni Sas at ni Pebbles, and they were talking about incidents after elections. Hindi ko na-witness yan kasi hindi po ako tambay ng HQ noong campaign. And so hindi ko naramdaman yan noon. Bihira talaga ako noon sa HQ. Pero we were helping outside. So, pero nandun ako sa most of the rallies and all that. Hindi lang talaga ako, alam mo yan, nandun. Mas effective use of my time para sa akin na nag-i-ere ako. So, yun. Tawa ako dito kay Dragnil. Sabi ni Dragnil, we have gone to People's Initiative. Alam nyo, by itself, hindi po legal nga ang RevGov. Kaya kahit nung panahon ni Presidente Duterte, maraming nagpupush ng ganyan, hindi tutol po kami dito sa Luminous. Kung mag-propose kayo ng pagbabago, abay kailangan legal yan. Otherwise, you're opening yourself up to possible litigation. Ingat-ingat din sa ating pananalita. So since it is not legal, and ang weird nga nun, RevGov, bakit yun yung term? Either magre-revolution and the government that you institute after that will be a governing body until you can constitute yourself. Diba? So it's either you will follow the Constitution or you will create another one. So why do you need the Constitution? To constitute yourself to be recognized as the state here, as the governing body representing the state. So kailangan i-affirm yon. So it is either a takeover pero constitutional, o kaya ito ay magiging completely like the 86 one, not the one that was initiated by GMA. Sabi ni Eco Food sending support. Uy, maraming salamat po. Sabi ni Carlos, I think si Trililing na naman kasi parang nagpapabango kay PBBM, hindi niya tinuligsa ang Marcos admin ngayon. Well, yeah. Sabi ni Oh, shut up. I'm emotional about the recent events because the government seems to see the people as its enemy. Ang galing mo talaga. Ang galing. Bravo. You put it very, very well, OSU ito. Kasi baka sa isipin mo na pinatatahimik kita eh. So tama ka dyan. Yun din po ang nagiging impression sa amin or sa maraming hindi lang po ikaw pero ikaw siguro yung pinaka nakapag-articulate ng pakiramdam ko. Yun ang parang hindi na, lang tayo, parang either nilalaro tayo, niloloko tayo, binabribe tayo, and all that, instead of actually governing us. Yun ang nakakaloka. Hi kay Maricar from India. Kumusta dyan? Sabi ni Ma'am Karen, hindi Davila. Legal ba yung bantay sa lakay papirma sa People's Initiative at sobrang tahimik ni wala man lang dissemination of info na kasalukuyang pinopropose yan? Yung excited lahat sa video pero uunahan pa ng shameless Congress o ayan, tukoy na sinong shameless. Hala. So, oo, actually, di ba, ito yung parating rant, sige, seatbelt na uli.
Kasi ito yung parating rant natin. Dagdagan na natin yung listahan ng nire-reseta nila sa atin sa mga sa ating mga problema. So muli, once more with feelings. Mahal ang pagkain, kuryente, tubig. Ay, take note, magtataas ang presyo ng tubig na naman dito sa Metro Manila. At usually, pag nagtaas ang presyo ng tubig dito sa Metro Manila, lahat ng mga local water districts lumalakas ang loob, magtataas din ang presyo yan. Sasabihin nila, kasi El Nino. Gets ko El Nino, okay? Pero trabaho po ninyo, mga water concessionaires, na i-anticipate yung mga ganyang mga pangyayari. Hindi po rocket science yan. Alam natin na mag-El Nino next year. Matagal nang alam yan. Research din pag may time. Trabaho niya talaga yon. Instead na gumawa ng paraan, gumawa ng panibagong mga local water sources, hindi. Magdadagdag na lang sila, papadagdag ng bayad ko, nakukuba na tayo sa taas ng mga presyo. So ayan, tubig may problema, mahal ang pagkain, mahal ang kuryente, asa na ang mga renewables. Mahal ko si Sec Popolotilla, pero itong administrasyon na to, parang walang kamadali-madali. Asa na yung renewables natin? Asa na yung pagpapababa ng presyo ng kuryente? Waing nga pa rin tayo hanggang ngayon. Nasaan na ang mura at libreng internet? Daming pangako. Nasaan na yung national backbone natin? Gets ko na hindi ganun kadali yan. Pero hindi nga nauubos ng DICT ang kanilang napakalaking budget. Hindi rin na nagagastos. So wala rin silang binibigay na timetable sa atin tungkol sa sa internet, sa pagpapaayos, pagpapabilis, pagpapalaganap ng internet. Diyos ko, sa dami-dami ng dead spots dito sa Pilipinas, mas marami pang dead spots kaysa mga serviceable areas. So, nasa na? Hindi nagmumura ang ating internet, hindi nagmumura ang telecoms natin, namamayagpag pa rin yung duopoly at humahabol lang ang dito. Nako, ano ba? Ano ba nangyayari? O sige, kuryente, tubig, pagkain, internet, information yan ha? Ikabubuhay natin yan, wala pa rin. Uy, sabi ni Maharlika, yung malasakit centers daw dumadaan na sa tingog party list ang approval. Ay, kakaloka kung totoo yan. Ay, so, matapos ito, ang dami nating mga concerns. Meron pa tayong mga concerns na masyadong nagpapalakas yata ang gobyerno na ito. Nagpapalakas ng sarili nilang powers. What's going on? So, instead of addressing yung pagkain, tubig, kuryente, internet, and air quality. Yun na lang ang kulang. Itatax nyo na ba kami dun sa sa hangin na hinihinga namin? Abay, walang ginagawa ang DENR. Walang reports on air quality. Napansin nyo ba yan? So, ultimo hinihinga natin, hindi pa nila inaasikaso. Sige. So, ayan ang mga problema natin. Basic na basic. Problema natin, kuryente, tubig, pagkain, hangin natin, internet, basic. So, ano ang ginagawa nila para i-address nila ito? Ayuda, press release, market visit, ngayon, charter change. Meron pa, congressional hearing sa SMNI. Oo, napaka-delikado talaga natin dyan. Kaloka to mga to. Parang, ano ba? Yan ba talaga ang kailangan natin sa panahon na ito? Sabi ni Radiant Wonder, DENR Secretary has 1.3 billion travel expenses. Pero it's supposed to be the DENR, the whole department daw. Pero ang kwento ng mga bubuit dyan sa loob, at nagpapasalamat ako at nagme-Merry Christmas ako sa lahat ng mga bubuit natin, na halos lahat ng travel ay inaako daw ng kalihim. Kahit daw nasa dapat ang USEC ang pupunta, dapat ang direktor ang pupunta, ay hindi daw. So, yes, yung 1.whatever billion na yan, although para sa buong department na yan, ay hindi masyadong nararamdaman ng department.
Sabi ni Andy, kasama po ba ang mga nasa ibang bansa sa pagpapapirma sa Chacha ni T? Nandito po ako sa Winnipeg, Canada at isa ako sa nangampanya sa Uniteam. Kung hindi lang po kay VP Sara, di ko ikakampanya si BBM. Isang uri na po ng panduloko sa mamamayang Pilipino na nagnais ng pagbabago. Napakatuso. So, opo, wala po akong nakikita na umiikot ang signature campaign dun sa mga botante abroad. Pero yes, pwede po kasi registered voters naman po kayo. Sabi ni Takaisan, wala tayong presidenteng nagpapatakbo ng bansa natin. Hindi lang yun. Tama yung sinasabi na parang ang pakiramdam natin ay tayo yung kalaban. Tignan ninyo, sinasabi na nga ni Madam Maharlika na na natitrete na siya, tinetrete na siya. So, hindi lang po yan. Alam niyo ba yung paglalabas ng listahan nitong mga tinatawag nilang ensaymada vloggers is a form of a threat. 'Di ba? Bakit ipa-publish yung mga pangalan namin tapos may attack dog saying traidor or whatever, wala naman hawak na kahit anong ebidensya or anything like that. So marami parang ang tayo yung kalaban, tayo yung ginagaslight, tayo yung merong mga yung mga malalakas magsalita ay tinetreten at wag niyong iisipin na wala din akong threat, hindi ko lang pinag-uusapan. Sabi ni Ma'am Jenny Alvarez, actually wala akong maramdaman na solusyon ng problema nitong admin na ito. To think na almost 2 years nang nakaupo. So, grabe. Sabi ni Ma'am Erlinda, si Maharlika nag-file ng case sa US. No, pinablatter daw po niya. Nag-file siya ng police report. Nag-report siya sa police. Sabi ni Ma'am Myla, grabe na talaga ang government na ito, palibhasa mga priority nila puro pansariling pondo. Grabe, totoo yan. 'Di ba, nakakaloka? Masyadong hindi na, ang nakakainis nga is that hindi na sila nag-hide. 'Di ba? Hindi na nila hindi na nila tinatago or wala na tayong naririnig na sinasabi nilang, oh, we are doing this for you. Oh, ganito. Wala nang ganon. They're not even trying to promote themselves anymore. So, hanap buhay, isa pang issue yan sa atin. Diba? Oh, yung mga jeepney drivers na mawawalan ng trabaho. Agree naman ako dun sa sa jeepney phase out, walang problema. Pero hindi naman natin masyadong nararamdaman na sinasalo nila yung mga jeepney drivers na mawawalan na talaga ng trabaho. Ito, sabi ni OSU, oh shut up. Yung name niya, hindi ko siya pinapatahimik. Sabi niya, oh, how quickly the people who cried defend press freedom moved the goalposts. The silence. Ito sabi, ang tagal ng 2028 daw. Sabi ni Ma'am Karen, yung sobrang gaslighter ng kongresong to at pro-admin vloggers na ibinibintang sa Duterte clan yung gusto talaga nilang mangyari. Bakit? Bulag sila sa gusto at puso ng masang Pilipino. Nagpasok lang at nag-New Year ang Pilipino, forever na silang maghahari-harian without even addressing the genuine problems of the country. Ganon kawalang empathy. Well, actually, it's not even empathy anymore. They just don't care. Sa totoo lang ang feeling ko is that they just don't really frigging care. Yun na yun. They don't care. Kumbaga, we're on our own. Mahal ang presyo ng pagkain. Kayod na lang tayo. Kayod kasi wala tayong aasahan dyan. May issues tayo dun sa pensyon. Hindi mo lang nararamdaman na may gumagalaw dyan para sabihin na, teka, i-upgrade naman natin ang pensyon nitong SSS. Imbis na pinalakas nila ang SSS, anong ginawa? Gumawa pa ng Maharlika na hanggang ngayon hindi pa umaandar.
Abay, kailan ba sila aandal dito, 'di ba? Hindi na natin kaya bang sindihan yung mga ano, ang mga ito? Sabi ni Bayali, ang sakit isipin na nung panahon ni PRD kahit hindi man perfect pero ramdam ng mga Pilipinong pagbabago. Akala natin tuloy-tuloy na. Oo, hindi lang yun. Ang nararamdaman natin is hindi sila bingi. Pag narinig nila, ito hinanaing natin, whether may nagawa o hindi, i-address ng Pangulo natin, kinakausap niya tayo. Ito, gabinete nga, wala tayong naririnig. Ito namang dapat nagpapahayag para sa atin, tipid na tipid ang pahayag, wala man lang bang press briefing dito, wala man lang ba tayong nakikitang mga talking heads dito para magsabi na, oh ito, ginagawa ng gobyerno, ito, narinig namin kayo, kung kaya't ito ang gagawin namin, hindi, deadma lahat ng mga reklamo natin. Halimbawa, turismo, sa pangkabuhayan package, ito dapat. Nasa na? Ang sinasabi lang nila, wow! 4.5 million ang nakapasok na turista dito. Magiging 5 million pa yan kasi medyo dadayain natin towards the year end dahil di nyo masyadong nahalata yung mga maraming dumadating. At hindi rin namin naaminin sa inyo na yung 5 million na sa sinasabi namin mga turistang pumasok dito ay higit kalahati dyan ay mga balikbayan o OFWs na nagbabakasyon lang dito. Hindi yan mga turista na nanggaling sa na mga foreigners. Walang mga bago dyan. Kaloka kayo. Sabi ni Radiant Wonder, it's time for the AFP to move and remove this budolman. Okay, but remember, every time you talk about the AFP, you talk about them under the constitutional sense. So muli, paalala natin sa taong bayan, the AFP, the Armed Forces of the Philippines, is the protector of the people and of the state. So tama, kung ang feeling natin para tayo yung kalaban na, bakit parang tayo yung inaaway? Mayroon na nga akong mga nababalitaan na minomonitor na daw yung mga taong anti-BBM. Okay lang ha, there's nothing wrong with being monitored, pero kung ini-invade nila ang privacy natin, ano yan? Enemy kami? Nagsasabi lang kami, sinasabi namin, kinikriticize na ang gobyerno na isang haligian ng ating demokrasya, ang karapatan magsalita at magpahayag, pero hindi, ang trato sa atin para tayong mga kalaban. Dahil hindi kami satisfied, hindi kami satisfied dahil wala naman po kayong ginagawa Buti sana kung tumataginting yung dami ng achievements dito. Tapos sobrang gaslighting. Itong mga lakad-lakad abroad and wherever, sasabihin nila, wow, nagbunga na ng ilang trilyon worth of investments, kaloka. Pero pag tinignan nyo, yung sinasabi ng PCO, isa lang. Isa pa lang yung talagang allegedly nag-i-invest dito. Mag-create daw ng 200,000 jobs pero hindi sinasabi kung ano yung jobs na yon. Ano yan? Pag dumating yung investor dito at nagpatayo ng building, let's say, bibilangin na natin yung mga temporary workers dyan. Ano ba talaga, ate? Diba? Puro motherhood, puro vague generalities, hilig-hilig nilang mag-announce ng ganyan na walang kadita-detalye man lang. Wala man lang nasa na itong investor na ito na supposedly ang daming dadali na trabaho. Andito na ba sila physically? May brick and mortar ba tayo? May makikita ba tayong building nila? Magre-rent ba sila dito? Sino bang i-hire nila? And what exactly are they going to be doing here? Baka naman nagpapapasok kayo ng PR firm dito sa Pilipinas at binibigyan nyo sila ng pagkakataon maging pseudo-media dito in spite of what the Constitution says. Di po pwede. Sabi ni Ma'am Lourdes, nung time po ni PRD, lagi daw siyang nag-aabang every week. Meron siyang report sa mga tao kay BBM. Marami ang nangyayari pero wala pa rin kibo. Nauubos na po yata ang battery niya kasi para siyang sinususian at kinukumpasan kung kailan magsasalita. Nakakagalit na siya. Sabi ni Ma'am Angel, grabe, 4 years pa nating titiisin tong admin na ito.
Sabi ni RC, can the people of the Philippines sue the government? Yes, the government, okay, ganito yan. There's a rule that the government cannot be sued, the state cannot be sued without its consent. So you can sue the government in contractual cases, or the government when it acts in a private capacity. So yung mga local governments in their capacity as a municipal corporation. So when they own businesses and so on. So sabi ni sabi ni Bisayang Luspad, oy, good evening. Puro kwento at pabida ang pro Marcos. Oo nga eh. Oh, thank you. Sabi ni Julie G, thank you for speaking up. Actually, kasi karapatan naman ng bawat mamamayan ang magsalita at magpahayag, ine-exercise ko lang po ang aking karapatan. Pero gusto ko paalala sa mga tao na 1 taon po ako nanahimik dito. 1 taon out of respect doon sa dating position ko at out of respect sa dati kong boss at sa mga kasamahan ko sa gabinete. Pero hindi na po natin maaaring isakripisyo yung interes ng taong bayan. Or di ko rin kayang isakripisyo yung aking mental health dahil pag hindi pa ako nagsalita, ang liwaliwanag naman ng mga kakulangan o yung ng mga achievements dito, then kailangan po talaga magsalita. So, alam niyo yung isa pang concern ko? They don't bother to cover up anymore. Dati conscious pa ang mga kongresista natin, ang mga senador natin tungkol dun sa kanila, sa impression sa kanila. Pero parang nakakalimutan nila, palibhasa hindi eleksyon. Kapag eleksyon, naku kung manuyo, di ba, kung makaano sila na, paglalaban ko kayo, yan ang standard phrase ng lahat ng tumatakbo for election. Paglalaban ko kayo, titindigan ko kayo. Talaga, asan ka na ngayon? Mahal po ang presyo ng pagkain. Ano pong ginagawa ninyo? Pinaglalaban niyo po ba kami ngayon? Asa na? Sabi ni Razel, I'm a martial law baby at inip na inip ako sa pag-iintay on when ang Marcos will lead us uli. Ngayon wala na akong ibang hinihintay kundi 2028, ang bagal ng araw. Diyos ko kasi with every passing day may panibagong impyernong ipinapahayag sa atin eh. So, muli di ba? Ito ang gobyerno o ang administrasyon na puro ayuda, press release na walang alam, motherhood statements, hello. Diba? Deadma sa tunay na nararamdaman ng mga tao. Tapos kung makapahayag, bumaba ang inflation, darling. Ramdam ba namin? Siguro yung mga gazillionaires na nandyan ng mga kaibigan ninyo, nararamdaman nila, yay! Baka nagmura ng 10 piso yung kanilang designer bag, ewan. Sabi ni JR, what if we create a new party of political outsiders and we support them for their run for Congress? If we endorse them, they should agree to change the system in Congress. Pwede. You're going to get a leader. Sabi ni Johnny, dapat kikilos ang taong bayan na nag-vote sa kanila na buhatin na nga 32 million voters ang presidente dyan sa Malacanang bago pa maubos ang pera natin mga taxpayers sa kaban ng gobyerno na nanakaw ang bansa. Ito, sabi ni Ian, yung energy at saka mining hindi pa daw na-address. Baka mamuti nga ang book natin kakaintay dyan eh. Ang culture, kala ko pa kasama yan sa priority ng admin na to. Wala. Campaign promise. It's a very promising admin. Nako. Sabi ni Ma'am Valerie, napapatanong na lang ako, what have we done? What monster did we, the 31 million, unleash? Yan na nga eh. Sabi ni Chester, sawang-sawa na po kami dito sa lugar namin sa serbisyong higit pa sa inaasahan. That's like the dumbest slogan I've ever read. I don't mean to get personal. Kumbaga,
Pero, man, that's really dumb. Sabi niya, Sweet Dreams, it's sickening to think that this admin is making a fool out of us all. But we'll only be considered fools if we stand it. There's no such thing as high inflation but slow increase in the price of food. Kaya ang taong na nagmumura, hindi ang bilihin. Hindi lang naman kasi inflation yung dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng pagkain. Ini-ignore pa rin nila hanggang ngayon yung logistics, yung chain. Nasa na yung mga cold storage, nasa na yung mga silos, grain silos, awai pa rin. Diba? Nasaan yung paghuhuli ng mga hoarders? Ay, wala pa lang batas. O tapos may dagdag pa dyan. Sinuspindi at pinatatanggal ang SMNI. Walang due process, nakakaloka tong mga to. Ano ba? Sa tingin ba nila, hindi natin nahahalata na ino-oppress nila tayo? At sa tingin nila, tuwang-tuwa tayo pag nagagalit sila dyan, as if may karapatan silang magalit dun sa mga taong dapat pinagsiservisyohan nila. Parang nakalimutan nila na this is a public service, pumasok po kayo sa gobyerno para pagsilbihan ang taong bayan, but no. Diba? Kayo ba nararamdaman niya yung serbisyo? Kayo ba? Sino sa atin ang nakakaramdam ng serbisyo? Sino ba sa atin ang nakakaramdam na they care about us? Baka yung mga jukebox vloggers dyan, medyo nakakaramdam. Pero dinig ko, hindi kayo pantay-pantay ng bayad. Uy, aminin! Wala daw pa libreng sakay sa carousel at MRT these holidays unlike nung panahon ni PRD. Ay! Umaasa pa ba tayo na may mga ganyan? Hindi. Kasi ang mababawasan ng kita dyan. Diba? Uy, sabi ni Wingman, nakakaramdam siguro. Ayokong banggitin yung pangalan niya. Sabi ni Lord, they care only for us during elections. After that, wala na. Actually, di ba? Sabi ni Doreen, I'll not be surprised kung one day pagising natin, iba na sa ligang batas natin. SMNI nga, biglang suspended without due process at may appointee na smuggler na itinago sa tao. Hindi nga nila sinasagot din yung ibang mga issues na dapat sinasagot. Nagigets ko na may mga issues na, Diyos ko, walang kakwenta-kwenta, pure invento, hindi natin i-dignify yung mga ganyan. Pero, yung mga allegations na meron silang krimen, na may krimen dito, hindi nyo ba, didedmahin nyo ba kami? Tapos ito, merong binabago ang saligang batas, deadma din, ano ba? Tinatanong ni, sino ba yan? Ni Carlos Miguel 18. Ay, mali yung napindot ko. Sabi ni Carlos Miguel 18, off topic. Okay lang, off topic. May nag-offer ba sa'yo dati mag-host sa SMNI? Sa tingin ko bagay ka doon, ma'am, kahit once a week na show. Kasi sir, Carlos, may show po ako daily sa DWIZ, 8 to 10 a.m. sa Carambola. So pagkakulang yung pero mas ang Carambola kasi mas moderate yan kaysa dito sa sa wild internet. Sabi ni RB, puro ayuda lang alam pero nahuhulog sa korupsyon, hindi naman lang may tupad ang railway sa Mindanao. Di ba? Indefinite po ang kanyang delay. Patay ang government talaga ngayon, walang kwenta. Sabi ni Ian, malala ito kesa Pinoy's time. Walang, totoo. Sabi ni Prince Ryan, panalangin lang. Sana magbagong taon, unahan na sila ng pagpoprotekta ng AFP sa taong bayan. At kung ano man ang paraan nila for that. Huwag po tayo mag-propose ng illegal.
Sabi ni Limsdor, nasa karambola si attorney since time ni Jojo Robles na abutan ko na sila. Sabi ni Ian, hindi daw niya ramdam. Ang naramdaman niya yung mahal yung hamon. Isipin mo, nag-i-import na tayo, binawasan natin yung taripa ha. Nakakaloka. Dapat yung pagbaba ng taripa dito sa importation ng pork matatapos nitong December. Ala, in-announce na tuloy-tuloy pa rin daw po ang ang binawas na taripa dun sa pork. Ang dami-dami nating pork producers dito, pinananakot nila sa atin may ASF daw. Asa na ba? Nasa ng sentro ng ASF? Paano kumakalat yan? Tahimik na tahimik, tumataginting ang katahimikan ng Department of Agriculture. Ano ba talaga? Explain nyo naman sa amin. Explain nyo sa amin kung nasa na yung ASF na yan at bakit hindi nyo kinoconsider yung bakuna. Yes, nakita ko po yung press release ninyo na hindi pa tested yung bakuna na yan. Abay, wala ba kayong gagawin? Anong ginagawa ninyo para ma-compensate yung mga tao na nagkakaroon ng ASF yung kanilang mga baboy? Dahil may programang ganon in the last administration. I know because I reported on that. Wala pa rin. Ito, sabi ni Ma'am Karen, yung sa pagdaan ng mga araw, nakakatakot na lang sa sobrang lala ng susunod na maisipang gawin. Dati gusto kong tumaya sa loto, pero si Lone Better lagi from Bulacan ang kumukubra . Apakaswerte ng mga taga Bulacan, ano? Parati nananalo. Alain nyo. Yan. Hindi mo sabi ni Oliver, grabe yung daan ngayon, di mo ramdam na safe, nagsibalikan mga adik. Ang nakakainis niyan, ayan ulit, muli ginagaslight pa nila tayo. Diyan ako nababaliw. Nasabihin nila, crime rate has gone down by X%. Talaga, bakit naho-hold up pa rin ng mga tao dito? Bakit nakakatakot na uli maglakad sa gabi? Sabi ni Rezeles dad, yung congressmen are also called representatives. Taong bayan, as a constituent, do you feel your congressmen have represented you well, your interests, your future? I doubt. Sabi ni Angela, true, ang SMNI super bilis ng imbestiga sa Kongreso pero si Michael Mann na sinabi ng Congress na isa sa smuggler, di umano hindi nila inimbestigahan, instead naging appointee pa ni BBM as his envoy. That's pero yung appointee as envoy, I think subject to verification yan, ha? At hindi nababalita, sabi ni Happy Fam, hindi pa nababalita sa TV. Sabi ni Armando, marami pa pong nanghuhuli ng mga LGU sa mga truck deliveries, economic sabotage, ito maliwanag. After the president said na dapat wala ng mga ganyan, ay nako. Sabi ni SCJRTV, yung anak ni Remulla, nakalimutan na yung issue niya. Hindi, wala lang talaga tayong magawa kasi acquittal . Hi kay Madam Ellie, nanonood siya. Hi, kamusta Madam Ellie? Marami kang may pinipig pulburon ba dyan? O yung totoong pulburon na grabe kayo mo ganyan. Sabi ni Arlo, how to check 2 billion excess travel funds? Ayun nga, iintayin natin yung liquidation. Iintayin natin yung COA report po dyan. If any. Sabi ni JR, how do we hold congressmen accountable after elections? Parang hindi na check ang pang-abuso sa HOR. Technically, dapat pwede tayong mag-file ng kaso doon sa Committee on Ethics. Kaso, kailangan nasa level ka nung TEVES para matanggal. Kailangan nasa level ng TEVES yung kongresista na politically unpopular na mayroon na, I don't know kung what he did, but
siya lang yung congressman na expel sa kongreso, pero yung iba na ang daming kasalanan sa atin. Meron akong kilala, long time ago pa to, so hindi na mahahabol. Isang kongresista, nung eleksyon, kumuha ng kung ano sa printer ng ganitong posters, no, kung ano anik na pinaprint, pinaran, pinaano. Tapos after elections, nung nanalo na, ayaw magbayad, hindi sila ay, yung pusa ko. This is my cat. Nung nanalo na, hindi mahabol para magbayad. Dapat yung mga ganon na talagang inaabuso yung kanilang powers, dapat meron tayong punta na venue kasi hindi umi-epekto eh. Hindi talaga. Sabi ni Stormy, Sabi ni Stormy, tuwang-tuwa na nga mga NPA sa nangyayari sa bansa natin, sayang ang sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kapayapaan. Oh, wait. Okay, bago tayo mag-close, meron akong naalala sa ganyan. Okay. Napansin niyo na sunod-sunod yung mga na ipapanalo na mga encounter ang ating AFP lately. Naging umagresibo sila. Napapangangatuloy yung mga kaliwa. Teka, ano nangyayari? Akala ko ba may amnesty kami? Nasaan na yung ceasefire? Bakit hindi pa umaandar? Bakit hindi nyo pa binibigay? Inuubos kami. So, 'di ba? Napapakamot ulo tuloy yung mga kaliwa. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng military. Papayagan ba nila na lahat ng trinabaho nila ay ganun-ganun lang? Kung kailan paubos na, kung kailan matatapos na yung military end of the solution. And I emphasize, hindi po military solution lang po ang problema ng insurgency ha. Marami yan. Of course, there's the military solution. Siyempre, alam nga naman papabayaan natin, na may dalang armas itong mga to. So, tatapatan ng military yan. But at the same time, ito yung trabaho ng NTF-ELCAC, dadalhin o hahatiran yung mga vulnerable barangays, vulnerable areas, doon sisiguraduhin nila umaabot ang serbisyo ng national government doon. Alam niya, hindi masyadong nagagawa yan ngayon. So, paano natin isi-solve ang insurgency? Paano natin isi-solve yung mga namumundok, yung mga nakakumbinsi mamundok yung mga anak natin? Kailangan sagutin natin yung mga issues dyan sa mga government services. Kailangan iparamdam natin sa taong bayan na hindi nyo kailangan gawin yan. Kung may hinanaing kayo, mahirap ang buhay. Oo, mahirap ang buhay. Gets namin yan. Hindi kailangan mag-resort sa krimen o sa mga ganyang hindi kayo napapabayaan. Dapat iparamdam. Lalong-lalo na dun sa mga liblib na lugar, ang nakikita nilang government service lang doon, yung military natin. Hindi. Ano pa ang gusto nila? Tanggalan ng pondo ang NTF-ELCAC at buwagin. Aba, diba? So, yun na nga, hindi lang talaga gaslighting, hindi lang pagdededma, talagang dinidismantle nila lahat ng mga ng mga institutions na nilagay ni Presidente Duterte dyan para i-address yung issue na ito. Hindi tayo bulag. Alam at alam natin from the previous government's efforts na hindi ma-address ang insurgency just by a military solution. Pero kailangan yung military solution together with the delivery of services. At kailangan naman maramdaman ng mga tao na meron ka na responsive kayo. Hindi yung parating yung sasagutin sa amin, inaasikaso na yan. Bumaba ang inflation. Kinalaman yan sa serbisyong binibigay ninyo sa amin. Tapos ito, makikita natin, napakalaki na ng isang party list dyan. At kung totoo man na kailangan ng approval nila para makadulog sa malasakit centers, yan? Naglalagay kayo ng political gatekeeper? What are you doing to the people? Kayo na lang ba?
Talagang gusto ninyo mag-create ng mga pader dyan na kayo na lang ang pwede, yung pang lalabas na ang dami ninyong media, ang dami ninyong wala ba tayong cap? Yun yung problema pagka walang kakwenta-kwenta yung mga legislators na pinasok natin, hindi nila din pinupulis yung mga yan. Nagpapayaman sila ng isang maliit na grupo, including themselves. At our expense, at our expense. Tapos, gigatekeep nila yan. Hindi kayo pwedeng yumaman kasi matatreten yung pagyayaman nila. Oh. So they let this little group of people get richer and richer and, have all of the money here and leave so little for the rest of us. Ano yung sinabi dun sa movie ni Batman? Sabi ni Catwoman, how did you think you could live so large and leave so little for the rest of us? That's what they're doing. They're putting in institutions, they're safeguarding their power, they're trying to make sure, they're making sure na ang maboboto sila lang. Ang nasa power sila lang. This little group of people who are siphoning all of the money from the people, sila lang. Okay? So, wag tayong bulag. Ang mga mambabatas natin, they're not making laws for the rest of us. They're not making laws for us. Yung mga hampas lupang tulad natin, tulad ko. Okay? Para sa atin, hindi. Walang mga ganyan. Instead, vulnerable tayo. Wala tayong protections. The legal system does not, it should treat us all equally, but we know that some people are more equal than others pagdating sa mga kaso. Kaya nga maaalala natin, in this instance, anak ni Secretary Remulla. Hello. Diba? Yes, I get it. Na under the facts that were presented to us, yung mga facts na yun na itong taong to ay siya lang ay tumanggap ng package at hindi malinaw kung involved siya dun sa pagpapadala ng package, I get that, reasonable doubt yan talaga. Pero yun ba talaga ang facts? So, pero kung ordinaryo, hampas lupa na nakatanggap ng ganyan, matagal nang nakakulong yan. So, we're not protected. We don't get the benefits that they have. Wala tayong options. Sa tingin niyo sa isa sa atin, kaya nating tumakbo? Saan tayo magwawalis ng pera na kailangan para dyan? Mahal ang elections and they're not doing anything to help us in that regard. Yan, sabi ni Grim Reaper, keep the peasants poor. Totoo yan. Band-aid lang lahat. Kasi I want to keep you poor, hindi kita bibigyan ng economic opportunities para makumita ka at saka baka who knows mamaya maitabi mo pa yung pera na yan at mapalago. Pag yumaman ka, matathreaten naman yung income ko. And therefore, ang ibibigay ko sa iyo, ayuda. Not a big amount para hindi ka yumaman at hindi mo pwedeng pagulungin yan. Pero just enough para buhay ka para sa susunod na eleksyon, mababayaran din kita ulit. Dahil you will be so desperate for the 500 pesos or 2,000 pesos that I'm going to give you, ibebenta mo sa amin ang boto nyo. Yes, it's a cycle of greed and we are not seeing this administration address it. Instead, they are instituting more and more measures to keep themselves powerful, to keep themselves as the only persons who have access to the resources of this country. I think, guys, enough is enough. We're going to have to tell them exactly what we mean. Hindi na po kami nagtitiwala sa inyo, sa totoo lang. Kasi wala ka naman kayong ginagawa na nararamdaman natin. Sure, I'm sure you're doing something. But it's obviously not enough. So, yun, maraming salamat sa pagsubaybay ulit. Kasi baka ma-high blood na lahat ng taong nakikinig. Tinitrigger niya talaga ako, napansin ko. Sabi ni Happy Fam, naalala ko yung mga names na tumulong ng party list na boses, pinagkukuha ang mga data na isip ko lang tapos now meron forms na pinapapirma. Yung 20 pesos na triple, kaloka. Grabe, sabi ni Oliver sa TikTok, yung 20 pesos na pangako triple. Alam mo, totoo, ramdam ko yan, ha? Na na ang mahal ng bigas.
Alam niyo, kakadaing ko, ang mahal ng bigas, ang mahal ng bigas. May kaibigan ako, pinadalan ako ng isang sako ng bigas. Talaga nagpasalamat ako. Sabi ni Ma'am Ellen Grace, high blood na kami. Diba, ubus na pasensya ko. From now on, hindi po sila entitled sa respeto. Sa totoo, excuse me. I mean, I still will, di tayo mambabalahura because that speaks about us. Pero men, wag na natin protektahan itong mga to in the sense na na will be tiptoeing around their feelings. Di na. Kami nga, pikon na sa inyo eh. Tapos, konting criticism namin sa inyo. Ganito yun eh. Ang dami-dami nyo ng pera. Ang dami nyo ng pera na nakuha. Ang lakas na ng power ninyo. Tapos napipikon pa rin kayo. Ano yan, mas malakas kami? Kasi ako, I don't really care anymore what you're going to say about me, but I really do care about the lack of services of this administration. Sige, so anong gagawin ninyo sa amin? Pakukulong nyo kami? Ilan kami? Kaya nyo ipakulong ng 32 million? Sabi ni Angela, wala ngang maramdaman ng mga kababayan natin dyan sa Pinas, mas lalo kami mga OFWs. Ay. Sabi ni AI Eric, ano ba inflation natin ngayon? Yung balot last year, 13 pesos per piece. Totoo yan. Ngayon, 25 pesos per piece na, oo, alam ko kasi bumili ang nanay ko. Kasi, siguro binilang ang nanay ko dun sa sa mga turistang umuwi dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hello, nakakaloka kayo. Pero tama, bumaba nga ang inflation. Di naman bumaba ang presyo ng bilihin. Ay nako. So, maraming salamat. Isa na namang session na hinay blood natin ng isa't isa. So, pero maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng mga dumating dito, na nagbigay na, kahit yung mga nagtanong, maraming salamat. Alam nyo, ang tatalino ng comments nyo, gumagaling kayo nung gumagaling. So, maraming salamat po sa inyo. Pero wag po tayong tatahimik ha, wag natin ililimita yung ating mga salita dito sa mga live. Oh, ang cute ng cat ko, that's Suki. Yeah. Pero napaka alpha female niyan ha. So, sabi ni Ma'am Erlinda, balik tulog na tayo. Ay, may karambola pa nga ako bukas eh. So, pero maraming salamat po. At naririnig ko na rin kayo, naririnig na rin tayo. Kasi, alam nyo, may reaction dun sa taas eh. Natutunog naman natin na may reaction ang mga tao dun sa taas. Ang problema, it's not the reaction that we want. Gusto ko sana kung magre-react kayo, ay gagawan nyo ng solusyon yung mga problema natin. Sindihan nyo kaya yung mga programa. Kahit continuity na lang ang gawin nyo, yun na lang ang hihingin namin. No-brainer na, di na kayo kailangan mag-isip, di na kayo kailangan gumawa ng bagong programa, di na kayo kailangan kumonsulta sa mga tao. Continuity lang. Yung build, yung mga trend, yung mga yung pakikinig sa amin. Wala eh. Diba? So, ayun, maraming salamat. May live po tayo mamaya kasi tumawid eh. Tayo madaling araw. So mamayang gabi may live pa rin po tayo or baka mamayang hapon. Depende. Pag pinikon na naman ako, pag trigger na naman ako sa karambola, magla-live tayo right after. Alam niyo yung mga ito yung mga oras ng pagla-live namin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po na nandito kayo. Maraming salamat at nakikipagpalitan tayo ng inyong mga thoughts, yung mga naiisip ninyo, yung mga saloobin ninyo. Maraming salamat. Ayun, sabi ni Noel, MRT7, kaloka, delayed na naman. Oo. Meron pa, yung Cavite extension. Ay, parang akala ba nila, nakakalimutan natin ito. So, uli, maraming salamat sa inyong lahat. Na-appreciate ko talaga kayo. Huwag pong kakalimutan. Huwag na tayong tatahimik ha. Hi kay Mark Cervera. Hi Mike. Ay, maraming salamat. Hindi ko ma-overemphasize yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat at hindi nyo po you're being good citizens by telling the government exactly where they're doing wrong. Wala pong masama dyan ha.
Huwag kayong makikinig dun sa mga sa mga jukebox vloggers na sinasabi na criticism, criticize ng criticize, wala namang kayong ginagawa. Oy, yung pag-criticize, yung pagpupunan natin, alam nga naman hindi yan nakakatulong. Yun nga yung haligi ng ating demokrasya. Kaloka kayo Migil nga kayo dyan. Mag-ingat sa yung mga nagsasabing mag-ingat sa fake news, oo, mag-ingat kayo sa fake news kasi yung diniscuss natin kanina na sinasabi ng mga tao na hindi daw pinayagan ng Korte Suprema yung pagpapasok ng mga investigador ng ICC dito sa Pilipinas ay hindi totoo. Wala po yan doon sa sa decision. Yung decision ng kaso na yon, and it is Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. Yan po ay tungkol sa validity at valid naman daw ng pag-urong natin, pagtalikod na natin sa ICC. Okay? Wag magpapaloko, hindi totoo yan. So, and let's see the ICC investigation for what it is. It's a political move, nothing else. So, it's a political move designed to diminish the power of the Dutertes. And here's the thing that I will leave with you tonight. Kung ganyan sila mag-react sa mga Duterte, kung ganyan sila mag-react tungkol sa yung ginagamit ng ICC, then they really are afraid. The one information that we know is that they are afraid. They're afraid of us. Nasasaktan sila sa sinasabi natin. So we will give them exactly what they are afraid of. Continued criticism. At hindi lang yun, hindi tayo magpapatinag. O sige, inyo yung traditional media, sige. Sa amin ng social media, also, you cannot stop us from talking to people face to face. That's the next step. Okay? So maraming salamat. For those who are here, sorry, pinuyat ko po kayo. Para dun sa mga OFWs natin abroad, maraming salamat that you are able to join us. Thank you. See you again soon, everybody.